ginigisa ko yung garlic, bigla ko lang naalala na, alam mo ba sa relationship natin, ikaw ang mas unang nagluto for me. For you. Oo. Ito ba yung pinaabutan pa ni Tito? Oo. So, guys, for your info, si Gemma ang unang nagluto sa relationship namin ng adobo. Yes. Guys, favorite ko kasi talaga yung adobo. Tapos, nakwento ko kasi sa kanya nung Adamson na meron kasi doon sa gilid ng Adamson na sobrang sarap ng adobo niya. As in, tuyong-tuyo siya. Tapos, mas ang sarap, guys. Tapos, so every time magkukwento ako sa kanya ng food, ganyan, sabi niya, yung ganyan kay, parang kukwento mo, hindi ko naman matitikman eh, ganyan. Oo, siya. lagi So, ako naiinggit. Oo, naiingit siya. In short, ingitera siya. Hindi, guys, Hindi, pero hindi, kasi naman, ikaw, kung magkwento ka, talagang, parang sarap-sarap, no? Oo, yung parang, Ganun. yun talaga yung best adobo na natikman ko. Oo, di promise talaga. Tapos, sabi ko, sige nga, magluto ako. Pero hindi talaga ako nagluluto ng, as in, expert, kasi galing niya, ganun. So, trinay ko lang nung time na yun. Tapos, kabang-kaba ako, guys, kasi si Tito yung titikim. Sabi ko, patikim sa'yo lang. Oo. So, syempre, si Tito, low-key lang siyang, criticize yung food ko. Hindi, medyo maalat lang. Nagustuhan niya ba talaga yun? Oo, nagustuhan niya. Hindi, nagustuhan niya. actually, wala siya nun sa bahay. So, ang ginawa niya, nagluto siya, tapos, nagpadala siya ng food sa bahay. Tapos kami lang ni Daddy, yung dalawa yun sa yes. nag-lunch. So, yun yung kinain namin. Oo. Kasi kinilig talaga ako na, siguro, at some point, parang first time ko din na lutuan ng partner ko. Oo. So, sa sobrang saya ko, habang kumakain kami at nagsasalita yung daddy ko ng mga Kung ano. kung ano sinasabi niya na, ay, oo, sarap, ganyan. Nire-record ko sa phone ko para masend ko sa'yo. Tapos yun nga, since nagustuhan ko yung feeling, doon din nag-start sa akin na, okay, mag-aaral ako magluto kasi gusto ko rin i-give back yung ganong same ng love. So, nito ka lang talaga nahiling magluto? Oo, hindi ako nagluluto sa bahay. Oh, pero nung bata ka, ano yung unang-una mong niluto? Siguro, wala. Perito lang talaga. Pansit Itlog, canton, hotdog, ganyan, ganun. yung mga sobrang dali. Oo. Kahit nga perito, takot ako sa mantika eh. Sige, meron ka bang... Okay, Kasi ako, so wait lang ha. Medyo nalaksan ko kasi parang wala nangyayari. Or dadagdagan ko, onti ng oil. Onti yan. lang ha. Pero Okay. nung bata, meron ka bang failed na niluto? Ako, meron ako, guys, share ko to, may katangahan akong ginawa dati. Kasi mahilig ako sa spaghetti nung bata ako. Tapos lahat ng spaghetti na lulutuin ng mama ko, kakainin ko talaga. So ako, syempre, nagbida-bida ako. So Okay. nagluto ko ng spaghetti. Parang madali lang kasi parang hotdog lang. Tapos, sibuyas ba yun? Sibuyas, di ba tama? Onion. Oo, onion. Yan. Tapos, kung ano pa yung pwede mong ilagay. So, ganun lang siya. Syempre nga, bata pa ako nun. So, nilagyan ko, sabi ko, ay, parang gusto ko kasi medyo matamis. So, tikim ko. Nilagyan ko nga ng sukal. Sa paglagay ko, halang alat! Asin pala Asin pala yung mo. nailagay ko. Tapos ending, failed siya. Hindi ko siya nakain. Okay. So, ikaw meron ka bang mga ganong Wala kasi talagang growing up, yung mami ko lang talaga yung Nagluluto. nagluluto sa. Although yung daddy ko, nagluluto din. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin sila, ayan, shit, first time ko narinig yung may nangyayari na sa Oo, niluluto tsaka ang bango, natin. ang bango. Oo, ang bango. So, kahit mga kapatid ko, hindi rin nagluluto. So, nasanay kami na yung mami ko yung nagluluto. Although, lahat kami magkakapatid, nagluluto na ngayon. Siguro kasi, nung umalis na kami sa bahay, doon namin, wala kang choice, kailangan mong mag-aral magluto. Yes. Pero ako, yun nga, yun yung naging drive ko kung bakit nag-start ako magluto at mag-aaral. Kasi, after mo ako nilutuan na adobo, yun, dun yung parang, ay shit, nagustuhan ko yung feeling, so gusto kong, gawin mo rin gawin ko rin for you. Kasi hindi na naulit. Kasi Hindi, si Gemma, din siya mahilig siya sa mag-request na, gusto ko to, ganyan. Kaya parang feeling ko, sobrang vital ng food sa relationship natin. Feeling ko kaya hindi rin ako, feeling ko pa nagkaroon sa sarili tayo ng bahay na maglulutuan na kita. Kasi medyo nape-pressure din ako kay titay. Kasi may amoy syempre, kasi tikim pa yun. Parang ayoko magluto. So, kaya lagi siya lang yung paglulutuin ko sa bahay. Pero gusto ko rin talaga magluto-luto. Okay, may lalagyan ko muna ng salt. Hindi, yan muna. Ito muna daw, okay. So, Hindi ka nakikinig. next ay kangkong. Kangkong ata to. Oo, kangkong. Kung meron man asosyal na na tawag sa kangkong. Naalala ko kasi nung nag-start tayo, food din yung isa sa mga first conversations natin. Naalala mo kasi nag-uusap lang kami tungkol sa candy na maasim. Oh, yeah. And parang it's something na common sa amin Sa amin, dalawa, na mahilig tayo sa maasim. So, doon nag-start yung
yung isa sa mga Combo conversation yes, namin. pinakauna. So, pagkain din talaga. And, alam mo guys, sa sobrang passionate namin sa food, ang sabi natin, di ba, tuwing anniversary natin, magta-try kami ng isang restaurant na never pa namin na-try. Na-try, oo. Nag-try kami ng Nigerian food. Nakikita niyo ba sa social media yung egusi and fufu? Oo, yan. Yan. So, na-intriga ako sa anong lasa niya. Okay na to. wait lang. Kasi baka Ito, talagay mo muna dito. Ito, Ay, na lang. sige. Lalagay ko na lang dito. Okay, go. Kasi dito na tayo next. So, ang next step ay, Ilalagay ito. Okay, basahinaan lang natin. Tapos, lalagyan natin ng cheese. cheese. So, ito cheese to, guys. Cheddar cheese. Ay, ano ba to? Mozzarella. Pero ikaw, kailan yung nag-start ang love mo sa food? So, bakit Sa food. ganyan? Foodie ka ba? Do you Oo, consider yourself sobra. foodie? Oo. Sabi ko nga, sa aming lahat magkakapatid, ako talaga yung matakaw. As in, lahat kinakain ko. Oh, actually, tanong ko Diba? din sa kanya yan. Kung, Dami kasi ba yung mga cheese? kapatid niya, Mahilig kasi kami sa cheese eh. yung mga kapatid niya, kumakain naman, pero plain lang sila kumain. Like, kunyari si Mafe. Napansin ko yun sa kanya na, kunyari may ulam, na may sabaw, yung isa lang yung ulam niya. Oo. Tayo kasi, yung, lagi may combination. Combination, or, yes. hindi siya masyadong masawsawan, Oo. yung masos. Ako kasi talaga pag kumain, alam mo, napapasaya talaga ako ng pagkain. Oo. Tapos na-excite ako kapag kakain. Yung family mo ba, foodie? Laki kasi kami sa hirap. Hindi, pero totoo, laki kami sa hirap. So, hindi kami masyadong nakapag-explore sa food. Ganyan. So, sabi ko nga sa'yo, umabot kami sa point na ang kinakain lang namin yung sotanghon with yung pinaglalaban natin, ay yung pinag-aawayan natin gulay. Patola. Upa. Upo. Hindi, patola. Oo, pero sabi Nag-away mo, na kami dito. zucchini, ganun Yes, pa sa arte, diba? Akala ko ba? Akala ko mahirap ka lang, pero zucchini. Ganon. Hindi, pero ganon lang yung food Okay, namin. flat natin. Pero pag meron kaming pera, usually kasi mga holiday lang yun. So talagang magluluto siya ng fried chicken, pork chop, ganyan. Tsaka nauuso kasi yung mga marinated na mga meat. So yun na yung pinaka-treat niya Bongga. sa amin. Oo. Tsaka pag spaghetti yan, pag nagpasta siya, pag nagpasta ang mama ko, yun na ang treat sa amin. Okay, eto, parang naalala ko, nung isang araw, sinabi mo sa akin na, mas okay ba na hindi ka naging sabik? Oo. Ano ba, tanong mo, Sabik. parang, Hindi, sana ba, nung bata ka, Oo. nakakain mo yung mga gusto mong pagkain, like fast food, chips, oo, ganyan mga dyan. chips. So, parang nung lumaki ka, hindi mo na siya something na Hahanapin. hahanapin masyado. Oo. Sabi niya kasi, yung experience daw niya, feeling niya, na nung bata siya, hindi niya yun masyadong na-experience. Oo. So ngayon, nung nagkaroon na siya ng means, Oo. sobrang gusto niyang, itry or bilhin yun for herself, ganyan. Hindi, kasi parang ngayon niya, about naman to sa health. Pag nakakakita ko ng food, pero hindi na ngayon. Dati, parang pag nakakita ko ng gantong food, gusto ko siyang kainin, kahit hindi ko naman siya kailangan kainin. So, parang naisip ko, sana nga may ganun kaming pera na nabibili namin yung mga ganong klaseng pagkain para pagdating ngayong pagtanda, hindi ko hinahanap. Pero ngayon, na-realize ko naman din na okay din siya na na ngayon ko lang siya natitikman. Kasi at least, alam mo yun, may bago kang natitikman habang tumatanda ka. May Oo. panibago ka natitikman. So ngayon, yun, dahil naranasan ko na makain siya, nakukontrol ko na siya ngayon. Kasi itong mahirap sa atin ngayon as an athlete. At saka habang tumatanda, dahil bumabagal ang metabolism. Yes. Yes, so kailangan When you're young, madaling maging fit. Ay, yung mga OG fans, alam yan. yes. Kung kanino galing ang line na yan. Ayan. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.